Kailangan talaga ng Pilipinas ng ethical hacker na magagaling para ma-prevent yung mga possible na weakness ng isang website. Kailangan po talaga ng mga cybersecurity professionals po rito sa bansa. We want to make big contributions here in the Philippines. Gustong paimbestigahan ni Senadora Risa Ontiveros sa mga magkasunod na pang-hack sa ilang ahensya ng gobyerno. Bukod sa PhilHealth at Philippine Statistics Authority, na-hack din ang website ng House of Representatives. Aminado ang Information and Communications Technology Department, kulang ang mga eksperto ng Pilipinas pagdating sa cybersecurity. Umaasa ngayon ang pamahalaan na mahikayat ang mas maraming kabataan na tumulong sa gobyerno sa pamamagitan ng isang kompetisyon. May ulat si Paige Javier. Posibleng local player ang nasa likod sa pang-hack sa website ng Kamara kahapon. Base yan sa paunang investigasyon ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Just from the wordings alone dun sa defacement ng website ng House of Representatives, it was in Tagalog, so we highly suspect that these are local threat actors. Nagbigay na rin ang DICT ng rekomendasyon nito sa Kamara kung paano paiigtingin ang kanilang security system. Kahapon na-hack ang website ng Kamara at nilagyan nito ng troll face at tila nangaasar na mensahe. Nagpakilala pa ang hackers bilang Three Musketeers. Wala pang nakikitang malinaw na motibo kaugnay nito, pero maaaring nakikisakay lang daw ang hackers sa kabi-kabilang insidente. Sa ngayon, ang tiyak pa lang ay nagkaroon ng defacement o pambababoy sa website ng Kamara. We're still conducting a thorough investigation because of doon sa pagkaka-access ng website. If there was any extraction of any data, not only sensitive but any kind of data. Nangyari ang panghahack sa website ng Kamara ilang araw lang matapos magkaroon ng data breach sa isang sistema ng Philippine Statistics Authority. Kasama ang hacking sa PSA at PhilHealth sa mahigit 3,000 report ng cyber attacks mula Enero hanggang ngayon. Mas mababa ito sa 5,700 na insidente noong 2022. Paglilinaw ng DICT, maliit na bilang lang ang natutuloy dito. Aminado rin ang ahensya na kulang ang budget sa cybersecurity pati mga eksperto sa gobyerno. We have a few talents. We also have volunteers from the private sector. Pero yun nga, kaya nga may Hack4Gov, we wanted to develop that. Sa ganitong field, meron tayong flight ng mga talents, especially to Singapore. Karaniwang rason sa pagpili nila sa pribadong sektor o abroad ang mas mataas na sahod. Kaya sa pamamagitan ng Hack4Gov competition, hinihikayat ang kabataan na maging maalam sa cybersecurity at tumulong sa gobyerno. Hacking is not a negative term kasi meron tayong ethical hacking. They think like a hacker, they act like a hacker with the objective of trying to find what are the vulnerabilities. Kabilang ang graduating computer science students na sina Carl John at Carl Kevin Galvan sa mga lumahok sa Hack4Gov 2. Para sa kanila, mahalaga ang ganitong mga kompetisyon para mahasa ang kanilang kakayahan sa cybersecurity dahil balak nilang magserbisyo sa bayan balang araw. Katulad nung nangyari sa issue sa PhilHealth, kailangan talaga ng Pilipinas ng ethical hacker na magagaling para ma-prevent yung mga possible na weakness ng isang website. Kailangan po talaga ng mga cybersecurity professionals po rito sa bansa. We want to make big contributions here in the Philippines. Lalaban para sa Pilipinas ang mananalo sa Hack4Gov 2 sa 2 international competitions sa Thailand at Indonesia. Paige Javier, CNN Philippines.